Magandang araw po. Bago ko tuluyang pasimulan ang ating palagiang pagbati o kaya ay introduction, sa pagkakataong ito ay nais kong pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan na pinahintulutan niya ang kanyang lingkod na maganap ang mga bagay na ito. Mga kapatid, hindi po marami ang nakakatuklas at nakakagawa ng mga katulad ng pinahintulutan ng Diyos na ipagawa sa akin ang magkaroon ng kaunawaan sa mga batas ni Kristo, magawa ito bilang aklat, mahalaga yung pagpapaliwanag sapagkat kung titingnan ninyo, maging ang batas ng kautusan sa lumang tipan ay kailangan magkaroon ito ng kalinawan sa pamamagitan ng mga tao na nagtutuon sa pag-aaral katulad halimbawa ni Ezra at yan ay hindi maliit na bagay. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat hindi na lamang ito libro, kundi meron na rin tayong video na magagamit para sa pagtuturo sa iba. Nais ko pong sabihin sa inyo na nagpapasalamat din ako sa buhay ninyo, kayong mga nagtiyaga na mag-aral hanggang sa puntong ito, sapagkat pinapaniwalaan ko ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na sa mga huling araw ay hindi talaga marami ang magkakagusto ng solid teaching, solid doctrine na katulad ng ating mga ginawa. Kaya pinapasalamatan ko ang Diyos sa buhay ninyo, sa katiyagaan ninyo, at naniniwala ako na kung itong pag-aaral na ito ay mula sa inyong mga puso, ay may gagawin din ng Diyos sa inyong buhay. Naway maging kasangkapan kayo ng Diyos sa mga susunod na grupo ng i-disciple. Hangarin ninyo ito sa inyong mga puso, hilingin ninyo ito sa Diyos, at ang bagay na ito ay hindi kahilingan ng makasarili. Kaya minsan pa ang pasasalamat at pagluluwalhati ay binibigay ko sa ating Ama, sa kanyang bugtong na anak at sa banal na Espiritu na silang nagkakaisa ng hangarin para luwalhatiin ang kanilang pangalan at tayo ay nagiging kasangkapan lamang. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon sa tipan ng Diyos sa New Covenant, ang ipinag-uutos ng Panginoon na ituro sa mga gagawing alagad na siyang nagdadala sa wangis niya at wangis ng Diyos na nawala dahil sa pagpasok ng kasalanan sa sangkatauhan. Tandaan natin na ang hangarin at layunin ng Kristyanismo sa mundong ito at ang mga totoong tagapagturo ay hubugin sa wangis ng Panginoong Kristo ang lahat ng mga nagnanais sumunod sa Kanya. Efeso 4:11 hanggang 13. Ang teksto na ating babasahin sa pagkakataong ito ay mula sa Juan 20:22 hanggang 23. Sinabi, "And with that he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Ang unang nais kong makita natin sa mga talatang ito ay ang utos ng Panginoon na ating tatalakayin sa pagkakataong ito at ipinapalagay na utos number 69 ay yung sinabi niya, "Receive the Holy Spirit." Sa Tagalog ay tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Pero gawin po natin yan, tanggapin ang banal na Espiritu. Tanggapin ang banal na Espiritu. Yan po ang ating ipalalagay na utos number 69. Ang isang bagay pa na nais kong makita natin dito ay ang autoridad na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad na pinapaniwalaan ko na sa lahat ng nagtataglay ng Espiritu ng Diyos at totoong lingkod ng Diyos ay taglay ang autoridad na ito. Iyan ay makikita natin sa verse 23. Pansinin ninyo sa kaganapang ito ay nalalapit na ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. Iiwanan niya ang kanyang maalagad pero sinasabi niya na ilang araw lamang o ilang panahon lamang ay isusugo sa kanila ang banal na Espiritu para sila ay hindi maging katulad ng mga ulila. Ang ibig sabihin ay kaawa-awa. Gayunpaman ay may mga nagsasabi na sa panahong ito ay dumating na daw ang banal na Espiritu sa mga alagad.
Ano nga ba sa tingin ninyo? Dumating na nga ba sa kanila? Bakit kalaunan ay pinipigilan ng Panginoon ang mga alagad na ito na huwag humayo hanggat hindi dumarating sa kanila ang banal na espiritu na naganap sa ikalawang kabanata ng Aklat ng Mga Gawa? Ang punto ko diyan ay hindi po malinaw kung ang banal na espiritu ay dumating na sa panahon na yan na hiningahan ng Panginoon ang mga alagad na ito at sinabihan sila na tanggapin nila ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang pangalawang kaloob ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Ang una ay ang kanyang bugtong na anak para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kanyang sakripisyo ay sapat para sa problema ng tao. Pero kapag wala ang banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya, hindi ito dumating, ay hindi maaring maging makabuluhan, makatuturan ang kanyang pananampalataya sa ginawa ng bugtong na anak. At alam ba ninyo na tanda ng pagtanggap ng Diyos sa pananampalataya ng tao ay ipinagkakaloob niya ang banal na espiritu sa kanila? Mamaya ay magbabasa ako ng mga ilang talata para patunayan sa inyo ang aking sinasabi. Sinasabi ko po ito mga kapatid sapagkat alam naman natin sa ating kapanahunan na maraming sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, naniniwala sa kanyang mga ginawa at ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay. Pero ang tanong ay natanggap ba nila ang banal na espiritu? Sapagkat ang banal na espiritu, ang espiritu ng biyaya, Hebreo 10:29, na magiging tulong ng lahat ng mga mananampalataya. Tandaan ninyo na ang highlight ng New Covenant na kinaroroonan natin ay ang banal na espiritu. Kung paano na sa panahon ng transition, ang highlight ay ang Panginoong Jesucristo, ngayon sa New Covenant ay ang banal na espiritu. Kung hindi po ninyo naunawaan ang mga bagay na yan, ay maaari po ninyong itanong sa akin kalaunan. Maging maingat po tayo sapagkat lahat ng mahahalaga sa kaharian ng Diyos at para sa ikaliligtas ng tao ay guguluhin talaga ng dyablo ang kaaway natin at kaaway ng Diyos. At ang bagay na yan ay nakikita natin ang katotohanan kung kayo ay sensitibo sa mga kaganapan at alam ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. At nais ko pang sabihin na ang pangatlong kaloob ng Diyos sa atin ay ang banal na kasulatan sapagkat dito natin na isasalamin kung ano ang mga katotohanan tungkol sa mga bagay-bagay. Kahit naniwala tayo sa sakripisyo ng anak ng Diyos, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung wala tayong banal na espiritu, tuwiran kung sasabihin sa inyo, hindi kayo totoong naligtas. At kung tumanggap man tayo ng banal na espiritu na nangangahulugan na kinumpirma ng Diyos ang ating pananampalataya, kapag hindi tayo nagtuon sa pag-aaral ng salita ng Diyos na siyang unang-unang gagawin ng banal na espiritu, nanganganib tayo sa pagkadaya sa mga huling araw na ito na grabe ang pagkilos ng kaaway. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi kong yan, sinisigurado ko, isa ka na sa dinaya o nadadaya ng diablo. Sa pagkakataong ito ay magtutuon tayo tungkol dito sa ating utos number 69, tanggapin ang banal na espiritu. Pero bago po tayo pumunta upang linawin ang bagay na ito, ay pumunta muna kayo sa katanungan para sa inyong grupo at ang katanungan ay ito. Masasabi mo ba na ikaw ay nagtataglay na ng banal na espiritu? Ano ang masasabi mong palatandaan? Ulitin ko, masasabi mo ba na ikaw ay nagtataglay na ng banal na espiritu? Ano ang masasabi mong palatandaan? Sige po, pag-usapan ninyo ang katanungang ito at mamaya ay magbabalik po tayo. Magbabalik po tayo upang pag-usapan at linawin ang utos na ito ng Panginoon. Minsan pa ay nais kong sabihin sa inyo na napakahalaga ng pagdating ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya sapagkat siya ang kailangan natin habang tayo ay nabubuhay sa pananampalataya sa mundong ito. Sabihin ko ang ganito,
Ang Panginoon ay nagministeryo sa loob ng 3 kalahating taon. Nandoon ang pangangako niya na pagkatapos niyang umakyat sa Ama, ay isusugo nila ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Ang banal na Espiritu ay dumating sa Aklat ng Gawa, Kabanata 2. At mula sa panahon na yan, hanggang sa wakas ng mga panahon, ang banal na Espiritu ang mangangasiwa sa mundong ito at sa mga mananampalataya lalo na. At yan ang tinatawag ng marami na the dispensation of the Holy Spirit, the same as the dispensation of God's grace. Ulitin ko, yan ang tinatawag na dispensation of the Holy Spirit o kaya ay the dispensation of grace. Sa ngayon ay pupunta tayo dito sa unang bagay na pag-uusapan sa utos na ito. Ang banal na Espiritu ay pangako sa mga pinili ng Diyos sa New Covenant. Ang banal na Espiritu ay pangako sa mga pinili ng Diyos sa New Covenant. Nais ko lang natandaan natin na kapag ito ay pinangako ng Diyos ay siguradong gagawin niya. Ang mahalaga lang ay maunawaan natin kung sino ang mga karapat-dapat o mga tumanggap, yung mga palatandaan ay makita natin at maunawaan natin. Ang pangangako ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo na ipagkakaloob ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya sapagkat yan ang kakulangan ng Old Covenant. Iyan ang failure ng mga tao sa Old Covenant. Ang hindi nila kayang ganapin ang mga utos ni Moises dahil wala silang kapangyarihan na gawin ito mula sa banal na Espiritu. At sa New Covenant naman, bagamat malayong mataas ang mga batas ni Kristo na ating pinag-uusapan, ay hindi tayo makapagreklamo at hindi tayo dapat nagrereklamo kung totoong nasa sa atin ang banal na Espiritu sapagkat siya ang tulong natin. Kaya kung hindi mo nagagampanan, hindi mo na isasabuhay ang mga batas ni Kristo, sasabihin ko sa iyo, questionable ang pananahan sa iyo ng banal na Espiritu. Basahin mo ang 1 John 2:3-5 at makikita mo ang katotohanan ng aking sinasabi. 1 John chapter 2 verse 3-5 para sa iyong ikabubuti. So dito ngayon ay magbibigay lamang po ako ng 5 talata para ipakita sa inyo na bago dumating ang banal na Espiritu sa mundong ito, sa Aklat ng Gawa, Kabanata 2, ay marami ng pangako tungkol sa Kanya. Marami ng banggit ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na kinasihan din naman ng banal na Espiritu. At sa bagay na yan ay namili lamang po ko ng mga iilan para ipakita sa inyo. Isang bagay pa na tandaan ninyo. Sa banal na kasulatan, hindi tatanggapin ang patutuo ng isa bilang saksi kung siya ay mag-isa lamang. Kailangan ito ay 2 o 3 o higit at yun ay sapat na. Ganyan din naman ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang mga salita. Kailangan ay meron itong backup, meron itong patunay, patibay na totoo nga. Kaya itong 5 na ito para sa mga sumasampalataya ay dapat ay sapat na totoong ipinangako ng Diyos ang banal na Espiritu para sa mga huling araw. Basahin ko po ang mga ilan. Ganito ang sabi ng Ezekiel 36:26-27. Ezekiel 36:26-27. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you the heart of stone and give you a heart of flesh. 27. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and to be careful to keep my laws. Sa panahon ng sinasabi ito ng Panginoon, ng Diyos sa mga Israelita, ay sila ay nasa pagkabihag na. Pero nangangako ang Diyos na dahil sa kanyang tipan, ay muling ibabalik ang mga Israelita sa kanilang lupain pero may gagawin siya na kakaiba. Una, nais kong tandaan ninyo na maraming pagkakataon na ibinabalik ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang lupain. Pero kung titignan ninyo ang mga kaganapan, ang katuparan ng pangakong ito ng Diyos ay naganap pagkatapos mangalat
ang mga Israelita dahil sa pagtanggi nila sa Mesyas, ang Panginoong Kristo na naparito na. At bilang panibagong pag-asa, ay muli silang ibabalik ng Diyos sa kanilang lupain at ipinapakita niya o sinasabi niya sa kanila ang kanyang maraming gagawin para sa kanila. Ang unang-una ay bibigyan sila ng bagong puso, hindi pusong bato na nangangahulugan na matigas. At pagkatapos ng bagong pusong yan ay ipagkakaloob sa kanila ang kanyang banal na espiritu na siyang gagawa para tulungan sila na sumunod sa mga batas ng Diyos. Ano ang pinupunto ko sa mga bagay na yan? Ang pinupunto ko dyan ay ang kaganapan lamang pagkatapos ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Naganap ang pagkakaloob ng Banal na Espiritu sa aklat ng Kabanata 2, pero nangalat pa rin ang mga Israelita sa mga iba't ibang bansa, kasama na diyan ang mga mananampalataya, Hudyo o mga Hentil. Ang punto ko diyan ay naganap na ang pangakong ito ng Diyos para sa mga Israelita at hindi lamang para sa kanila, kundi sa mga mananampalatayang Hentil din naman. Maalala nyo ba ang mga talata tungkol sa Great Commission? Halimbawa ay ang Marcos 16:15, Go and preach the gospel into every creature na nangangahulugan kasama ang mga hindi Hudyo. O kaya ay sa Matthew 28:19-20, ang tinatawag nating the Great Commission. Go therefore and make disciples of all nations. All nations means Gentile people. O kaya ay sa Gawa 1:8, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria. Samaria ay hindi na mga Hudyo yan, pero sinabi pa ng Panginoon, and unto the uttermost part of the world, and unto the uttermost part of the world, na nangangahulugan na ang New Covenant, ang era ng Banal na Espiritu ay nagpapakita na ng pagtanggap ng Diyos sa mga katulad nating mga Hentil. Purihin natin ang Diyos sa bagay na yan. Ang ating pangalawang talata ay sa Joel chapter 2 verse 28-29. Joel chapter 2, 28-29. And afterward I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Our old men will dream dreams, your young men will see visions. Even on my servant, both men and women, I will pour out my spirit in those days. So meron na tayong pangalawang patutuo sa aklat ni Joel na ibibigay ang banal na espiritu sa lahat ng tao. Pero linawin ko lang na hindi nangangahulugan na automatic yan para sa lahat ng tao sapagkat kalaunan sa panahon ng Panginoon ay makikita natin na napakahalaga ng pananampalataya sa Kanya at nung umalis na at umakyat sa langit ay nangangahulugan ng pananampalataya tungkol sa Kanyang Ebanghelyo o ng Ebanghelyo sa Kanya ay ipinagkakaloob ng Diyos ang banal na Espiritu. Pero tandaan ninyo, ito ay hindi na lamang para sa mga Hudyo na pangako, kundi sa lahat ng tao. And afterward, I will pour out my spirit on all people, all who believe. At nais ko rin sabihin ito, na ito'y pangako para sa mga kabataan, mga babae, at hindi lamang mga lalaki. Sa Juan 14:16-17. Juan 14:16-17. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Makikita natin diyan na sa pagtuturo ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, ay ipinapangako Niya ang pagdating ng banal na Espiritu sa kanila. Tingnan niyo ito mga kapatid. Tinuruan sila ng Panginoon ng 3.5 taon na kasama sila. Full-time sila sa pag-aaral at training sa Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi yan sapat hanggat hindi dumarating sa inyo
ang banal na espiritu na magiging tagapagturo ninyo sa lahat ng bagay. Gusto ko ring ipapansin sa inyo yung sinabi niya, the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. Ano ang world? Yung sistema na gumagana sa mundong ito. At isang bagay pa ay mga makamundong tao na nangangahulugan na hindi pangako ng Diyos sa mga makamundo ang banal na espiritu. Pangako niya ito sa mga sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak na handang mabuhay na katulad ng kanyang bugtong na anak. Siya ang tulong na pangako niya. Nais ko na rin sabihin na kapag ang isang Kristiyano ay makamundo, questionin ninyo ang kanyang pag-angkin na nagtataglay siya ng Espiritu. Sa 1 John 5:4, isa sa mga palatandaan na pagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay ang pagtatagumpay ng isang mananampalataya sa sanlibutan. Nangangahulugan yan na hindi na siya worldly. Anong ibig sabihin yan? Hindi niya inaasahan ang mga bagay sa mundong ito, hindi ito ang kanyang mga pangarap, kundi ang inaasahan niya ay ang banal na espiritu at siya ay makapaglingkod sa Diyos. Nakukuha po ba ninyo yan? Nais ko na rin ibabala sa inyo na kapag ka ang mga ngaral ay ifino-focus niya ang mga tao sa mga bagay sa mundong ito, mga material na bagay, ay kaya kong tuwirang sabihin, hindi siya nagtataglay ng Espiritu ng Diyos at counterfeit ang nasa sa kanya. Tingnan pa natin itong isang bagay sa talatang ito. Yung sinabi ng Panginoon sa dulo ng verse 17, for He lives with you, but will be in you. Sa panahon ng Panginoon Jesucristo, nandun naman ang banal na Espiritu. Pero siya ay nasa paligid o kasama nila. Pero ang pangako ng Panginoon will be in you. Will be in you. Sapagkat ang banal na espiritu ay papasok na sa buhay o puso ng mga mananampalataya. Kaya nga sa panahon natin, tayo ang templo ng Diyos. Sa atin siya nananahan, ang pangatlong persona ng Diyos. Ang pang-apat nating talata sa John 16:12-15. John 16:12-15. Ang babasahin ko lang ay sa 13 and 14 pero ibinibigay ko yung mga talatang yon para sa inyong reference. 13, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears and He will tell you what is yet to come. 14, He will glorify me because He is from me, and that He will receive what He will make known to you. Ang ganda nitong verse 13, mga kapatid. Sabi niya, but when He, the Spirit of truth comes, meaning pangako. At ano ang gagawin niya? Sabi niya, He will guide you into all the truth. He will guide you into all the truth. Paano yon? Unang-una sa mga alagad, ay bibigyan sila ng kaunawaan sa mga nakasulat sa lumang tipan. Dahil wala pa naman silang New Testament sa panahon na yan. Pero sa atin ngayon, bilang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, ay tuturuan tayo ng banal na Espiritu sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa paghahari ng Diyos. Kaya mga kapatid, sikreto natin ito, yung mga tamad mag-aral ng salita ng Diyos, ng mga batas ni Kristo, magduda na kayo sa kanila. Baka wala po silang Espiritu ng Diyos. Totoo po yan. Kahit pastor, o kaya ay ebanghelista, pastor, propeta, guro o apostol, huwag kayong maniwala. Sapagkat itong ating ginagawa ay napaka-basic sa akala nila. Pero ito ay solid talaga. Tingnan ninyo. It's either na nandito kayo hanggang sa ngayon dahil lamang sa kauhawan nyo sa salita ng Diyos. Yung mga nawala, baka ang kawalan ng pagnanais na matuto dahil na rin sa kawalan ng banal na espiritu. Hindi natin sila hinahatulan sa kanilang hantungan pero may mga palatandaan na ibinibigay ang banal na espiritu o pananahan ng banal na espiritu sa salita ng Diyos. Ang ating panglima, Gawa 1:4-5. Gawa 1:4-5. On one occasion, while He was eating with them, He gave them this command,
Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard speak me about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Sa panahong ito, mga kapatid, itong Acts 1, 4, and 5, ang Panginoon ay muli nang nabuhay pero hindi pa umakyat sa langit. Nagturo siya sa verse 3 ng 40 days sa mga alagad. Tinatawag ko na the longest seminar with the Lord. Hindi siya 1 week, hindi siya 1 month, 40 days na naupo ang mga alagad sa paanan ng Panginoon. Kung wala silang appetite sa salita ng Diyos, sa Panginoong Jesucristo, at pananampalataya sa sinasabi niya, hindi sila maupo at magiging sugapa sa mga katotohanang sinasabi ng Panginoon. Pero ang nais kong pansinin ninyo ay ang patuloy na pangangako ng Panginoon tungkol sa pagdadating ng Banal na Espiritu at sinasabi niya in a few days na lamang. Pero hindi niya sinabi ang oras o araw, kundi maghintay sila ng may pananampalataya. Kalaunan ay sinabi niya sa verse 8, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world. At yan ang huling banggit ng Panginoon sa pangako ng pagdadating ng Banal na Espiritu. Kaya ang tanong ay naganap nga ba ito? Of course, alam na natin. Naganap na ito at nangyari sa panahon ng Kabanata 2 na 120 na lamang ang tumanggap ng Banal na Espiritu doon. Punta tayo dito sa ating pangalawang bagay na pag-uusapan. Why Jesus has to be anointed? Why Jesus has to be anointed? Dapat niyong alalahanin na ang Panginoon ay pumasok lamang sa ministeryo. Pagkatapos na siya ay magpabautismo, nag-decide siya at sa kanyang pag-ahon sa tubig ay bumaba sa kanyang banal na espiritu sa anyong kalapati, and that was the anointing of the Lord. Bago ko ipaliwanag yan, ay gusto ko munang ipakita sa inyo that He is the anointed one. Sa aklat ng Daniel 9:25 hanggang 26, ang tinutukoy niya rito ay tungkol sa anointed one. Sinabi niya, know and understand this. From the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler comes, there will be 7 sevens and 62 sevens. It will be rebuilt with streets and trains, but in times of trouble, after the 62 sevens, the anointed one will be put to death and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary, and the end will come like a flood. War will continue until the end, and desolations have been declared. Ang aklat ng Daniel, ang isa sa mga nagpapakita ng kaganapan hindi lamang sa pagdadating ng Panginoon bilang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Pag binasa niyo ang aklat ng Daniel, ay nag-e-extend ang mga hula rito hanggang sa mga huli na mga nandun sa aklat ng pahayag. Pero dito sa sinasabing ito ng banal na espiritu sa pamamagitan ng propeta ay tungkol sa anointed one na mamamatay siya at aakyat sa langit at sisirain ang templo at magkakaroon ng mga kaguluhan, mga digmaan hanggang sa wakas ng panahon. Nagaganap po ba itong mga ito? Pero ang tanda nyo, He is the anointed one. At sa Matthew 3:16, sinabi, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. At that moment, heaven was open and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on Him. So ito na po yung kaganapan ng ang Panginoon ay magpabautismo at bumaba sa Kanya ang Espiritu ng Diyos sa anyong kalapati. Nagpabautismo ang Panginoon hindi para sa kapatawaran o kalinisan, sapagkat yun ang bautismo ni Juan Bautista. Nagpabautismo siya bilang tipan niya sa Ama na siya'y maglilingkod. At sa kanyang paglilingkod ay kailangan niya ang banal na Espiritu.
Sapagkat sa panahong yan, ang anak ng Diyos ay tunay 100% na tao. Inalis niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At isa sa mga dahilan nito ay para maging modelo sa atin. At nais kong pansinin ninyo, sa aklat ng gawa, ang tamang proseso ng tunay na born again at pagsunod sa Diyos. Unang-una ay makapakinig ng totoong mabuting balita. Pag yan ay sumampalataya, kalakip o kakambal ng pagsisisi at pagpapabautismo. Ulitin ko at bigyan ko ng dina, kalakip o kakambal ang pagsisisi at pagpapabautismo ng pananampalataya ay ibibigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa kanila. Pag binasa nyo ang aklat ng gawa at inaninag nyo ng husto ay makikita nyo ang katotohanan ng aking sinasabi. Binibigyan ko yan ng diin sapagkat maraming mandaraya, sasabihin niya, just believe, na nangangahulugan na hindi kasama ang pagsisisi at pagpapabautismo at ipapangako na nila na sila'y tumanggap ng banal na Espiritu. That is a lie from the devil. I tell you mga kapatid, that is a lie, a false gospel from hell, from the devil, and will be bringing many people to hell dahil dyan sa easy gospel na yan. So isang bagay pa, mapapansin nyo, hindi nagministeryo ang Panginoon for 30 years until such time na dumating lamang sa kanyang banal na Espiritu. Sapagkat bilang tao, wala siyang magagawa. Hindi niya masusunod ang Ama. Hindi siya magtatagumpay sa kasalanan kung wala ang banal na Espiritu sa kanya. Sinasabi ko yan sapagkat ganyan ang kalalagayan natin na mga totoong mananampalataya. At naiiyak ako sa marami na nadaya na inaangkin lamang ang banal na Espiritu na walang palatandaan sa kanila at madali ang kanilang magiging kaligtasan. Ang ating pang-apat na talata sa Gawa 4:26-27. The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed one. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. Ano ang punto natin? I am showing you that Jesus, the Son of Man, was anointed. Ang pinupunto ko sa inyo ay ang pagiging 100% tao ng Panginoong Jesucristo nung siya'y naging tao. Sa nagsasabing hindi ako naniniwalang si Kristo ay Diyos, haharapin ko kayo. Gagamit tayo ng Old Testament. Old Testament lang. Patutunayan ko sa inyo, si Kristo ay Diyos. Mga kapatid, pag sinabi mong si Kristo ay tao lang, antikristo ka. Pag sinabi mo si Kristo ay Diyos at Diyos at Diyos lang, antikristo ka pa rin. Ang tamang paniniwala sa Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao. At nung siya'y muling nabuhay, marami pa rin siyang taglay na pagkatao sapagkat ang bagong mundo na itatatag ng Diyos ay paghaharian ni Kristo at pangungunahan ang kanyang mga kapatid. Si Kristo ang ating panganay, siya ang ating hari, at ang mundong yon ay para sa tao. Nais kong sabihin sa inyo to, degraded tayo ngayon dahil sa ating kasalanan. Pero tandaan ninyo, in weakness, God can work. Nagagamit ng Diyos ang mga kahinaan at kapakumbabaan. Pupunta tayo sa pangatlong bagay na ating pag-uusapan tungkol dito sa utos ng Panginoon, tanggapin ang banal na Espiritu. Naipakita ko na sa inyo na pangako ng Diyos ang banal na Espiritu at laging nagnanais na ibigay ito sa mga sasampalataya. Naipakita ko na sa inyo na ang Panginoong Jesucristo bilang tao ay nangangailangan ng banal na Espiritu sapagkat wala siyang magagawa maliban na siya magtaglay ng Espiritu. At ang pangatlo natin ay ang banal na Espiritu ay tinatanggap ng bawat isang totoong ipinanganak na muli. Ulitin ko, ang banal na Espiritu ay tinatanggap ng bawat isang totoong ipinapanganak muli. Nais kong i-check ninyo ang inyong born again experience sapagkat katulad ng aking ipinagpauna sa inyo, na lahat ng mahalaga sa kaharian ng Diyos ay pipilipitin at pipilipitin ng kaaway ng Diyos. Isa diyan ang napakahalaga ay ang nararapat na pananahan ng banal na Espiritu sa mga tunay na born again. Kaya yung mga kinakasangkapan ng dyablo
na madali ang Ebanghelyo, tinanggap lang si Kristo, tumanggap na ng Espiritu ng Diyos, sana ay kilabutan kayo. Kaya ako galit sa mga ganyang Ebanghelyo at yan sa mga once saved, always saved na yan, ay dahil nakikita ko ang magiging resulta nito base sa banal na kasulatan. Ang una kong nais basahin sa atin ay sa Gawa 2:32 hanggang 33. Gawa 2:32 hanggang 33. God has raised this Jesus to life, and we are witnesses of it. Exalted to the right hand of God, He has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you now see and hear. So dito ay makita natin, ang anak ng Diyos ay umakyat na sa langit. Sinasabi ng salita ng Diyos na tinanggap niya ang banal na Espiritu at isinugo dito sa mundong ito katulad ng kanyang pangako doon sa chapter 16 na aklat ng John. At alam niyo, dito ay pinapaniwalaan ko kumpleto na ang mga naunang mananampalataya, lalo na ang mga alagad ng Panginoon nung dumating sa kanila ang banal na Espiritu. Dumating na rin ang panahon ng biyaya, ang dispensation ng Holy Spirit, at alam niyo, kalaunan ay paulit-ulit itong nangyayari sa mga mananampalataya. Nangangahulugan na sa mga tunay na nabuborn again, born of the Spirit, ay tumatanggap sila ng banal na Espiritu. Sa Gawa 15:7 hanggang 9. Gawa 15:7 hanggang 9. After much discussion, Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago, God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God who knows the heart showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as He did to us. He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. Alam niyo mga kapatid, sa sinabing ito ni Pedro, ang daming katotohanan. Pero gusto ko munang ibigay sa inyo ang katotohanan dito na si Pablo at saka si Barnabas sa panahong ito ay nagpunta sa kalipunan ng mga elder, mga apostol, para ikonsulta ang kanilang pananampalataya dahil sa mga Hudyong nanggugulo sa kanila. Napatunayan na ang pananampalatayang tinanggap ni Pablo ay pareho sa mga apostol. Walang pagkakaiba. Si Pedro ang apostol sa mga Hudyo, si Pablo ang apostol sa mga Hentil. Walang pagkakaiba. He did not discriminate. Yan ang mababasa natin kalaunan. Kaya itong sinasabi ni Pedro rito ay hatol niya kung ano ang dapat gawin ng mga Hentil. Na kapag ka nakapakinig ang mga Hentil ng Ebanghelyo, pareho ng Ebanghelyo para sa mga Hudyo, at kapag ka sila'y sumampalataya, lilinisin ng Diyos ang kanilang mga puso, at tanda ng paglilinis na yon ay pagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa kanila na katulad ng ginagawa niya sa mga Hudyo. At sa verse 9 sinabi niya, He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. Tandaan nyo, pag sinabing by faith, hindi yan faith alone. Ang faith na yan is always accompanied by repentance and water baptism. Tignan nyo sa aklat ng Gawa. Huwag kayong tamad. Mga kapatid, nais kong sabihin dito. Alam nyo ba, sa ngayon, ang salitang kaligtasan, save, salvation, ay meron pang 10 salita na katumbas yan. 10 words, hindi ko sasabihin dito, 10 words about salvation. At ang pinupunto ko dyan, ang mga tamad mag-aral na gamit lang ay 1 talata, 5 talata, 10 talata, 100 talata tungkol sa kaligtasan, maaari kayong kasangkapanin ng dyablo. Punta tayo sa pangatlong talata, 2 Corinthians 1:21-22. 2 Corinthians 1:21-22. Now it is God who makes both of us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Alam niyo, sarap ng salita ng Diyos. Ang dami kasing katotohanan, pero doon lang tayo sa ating tinatalakay.
Makikita nyo rito ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. He anointed us, meaning He has given us His Spirit like Christ as anointed one. And that Spirit of God is the seal of ownership of God in us. And that Spirit resides in our hearts as His throne in us, na nangangahulugan ng paghahari dapat sa atin. At pag siya'y naghari, garantisado ang iyong walang hanggan. Efeso 1:13 hanggang 14. Efeso 1:13 hanggang 14. And you were also included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing of our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. O ito mga kapatid, ito ay ginagamit ng mga only believe. Dahil dito ay makikita nyo na when you believe, sabi ni Pablo, you were marked with Him with the seal, the promised Holy Spirit. Mga kapatid, ang conversion ng mga taga-Ephesus sa chapter 19 at ang pananahan ni Pablo upang maging pastor nila sa loob ng 3 taon sa chapter 20 ng Aklat ng Gawa ay makikita natin sa pasimula ng chapter 19, 1-7, na alam ni Pablo at ng mga taong ito na kapag sumasampalataya ang tao ay kalakip dapat ang pagsisisi at pagpapabautismo. Tandaan ninyo sa chapter 18, yung mga naunang convert na taga-Ephesus sumampalataya sa ebanghelyong ipinangaral ni Apolos at nagpabautismo pero hindi tumanggap ng banal na espiritu sapagkat luma ang kanilang bautismo ni Juan. Kaya sila ay muling binautismohan ni Pablo. Kaya alam na alam ng mga taong ito na kapag may pananampalataya, kasama ang pagsisisi at pagpapabautismo at ipagkakaloob ng Diyos ang banal na espiritu na nangangahulugan, sila ay mga tunay na born again na. At maalala niyo ba, sabi ni Pablo sa Roma 8:9, na hindi kay Kristo, hindi sa Diyos, ang sinumang nabubuhay sa laman at walang espiritu ng Diyos. Ipaalala ko lang na ang tinatalakay natin ay ang sinabi ng Panginoon at ipinag-utos, tanggapin ninyo ang banal na espiritu. At dapat nating maunawaan na ang pananahan ng banal na espiritu ay dapat tuloy-tuloy. At para maging tuloy-tuloy lang, ay dapat hindi lang minsanan. Una, pag na-born again tayo, dumarating ang banal na espiritu. Pero alam natin ang katotohanan na kalaunan ay sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya, Ephesians 5:18, na be filled with the Spirit. Ang banal na espiritu ay nananahimik pag ang tao ay nao-offend niya. Pag ang tao ay walang ginagawa, ang banal na espiritu ay parang nanlalamig din. Kaya nga sinabi ni Pablo, quench not the Holy Spirit. At sa mga panahong ganyan ay kailangan muli na tayo ay mapuspos ng banal na espiritu. Kaya may dalawang pagkakataon dapat kung kinakailangan ang pagtanggap ng banal na espiritu. When we were baptized with the Holy Spirit, and we must have later on to be filled with the Holy Spirit. Yung 10 virgins na yung 5 na hangal ay naubusan ng langis ay naglalarawan yon ng pananahimik at kawalan ng ginagawa ng banal na espiritu. Remember that oil is the symbol of the Holy Spirit or one of the symbols of the Holy Spirit. Pero ang ipinapakita ko sa inyo rito is that even if we were filled with the Holy Spirit, we must always be filled with the Holy Spirit. Acts 4:29-31. Acts 4:29-31. Now, Lord, consider the threats and enable your servant to speak your word with great boldness. Stretch out your hand and heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Ang nais kong ipakita rito sa inyo, mga kapatid, ay ang muling kapuspusan ng mga mananampalataya. At dito sa pagkakataong ito,
Ang mga lingkod ng Diyos, pinapaniwalaan ko ng mga apostol, di ko alam kung may mga kasama sila, pero sila ay nape-persecute dahil sa kanilang pangangaral ng Ibanghelyo. Ikinulong nga sila at sinaktan. Pero ang mga alagad hindi pa pipigil. Sila ay nanalangin na huwag silang manlamig at manghinawa at madiscourage. Humihingi sila ng boldness at kung maaari ay mga himala. Alam niyo ang binigay ng Diyos? Sila'y pinuspos ng banal na Espiritu muli. Sila'y pinuspos ng banal na Espiritu muli. Kapatid, huwag kang makontento ng malamig, malamya, walang ginagawa, nananahimik ang banal na Espiritu sa iyo. Huwag kang makontento. At ang nais ibigay ng Diyos sa iyo ay hindi kung ano-ano, kundi ang kanyang Espiritu. Dahil yon ang kailangan natin bilang tulong sa lahat ng ating gagawin sa ubasan ng Panginoon. Alam niyo ba na maging ang anak ng Diyos ay hindi naging sapat sa kanya ang pagbaba ng banal na Espiritu pagkatapos ng kanyang bautismo. Kailangan niyang pangalagaan ang pananahan ng Espiritu sa kanya. At ito ang sabi ng Hebrews 1:8 and 9. Hebrews 1:8 and 9. But about the Son, he says, your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be a scepter of your kingdom. Binasa ko yan para ipakita sa inyo na ang tinutukoy niya rito ay ang sinasabi ng Ama tungkol sa kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Sinabi pa niya sa verse 9, you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Sino kaya ang companions niya rito? Hindi mga anghel. Sila yung mga alagad ng Panginoon. Sa paniniwala ko na sinasabi, God has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. That is the Holy Spirit. Na nangangahulugan ng Panginoon ay ninanais niya at inalagaan niya ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay by hating wickedness and loving righteousness, or loving righteousness and hating wickedness. Kaya ipinapakita ko sa inyo ang kahalagahan ng patuloy na kapuspusan. Hindi lang yan one time. Huwag tayong makontento na minsan ay dumating sa atin ang banal na Espiritu at pinababayaan na natin, kontento na tayo, na akala natin ay pupunta na tayo sa buhay na walang hanggan, na walang ginagawa, hindi nagiging kasangkapan, at hindi nagiging aktibo ang banal na Espiritu sa ating buhay. Baka magaya tayo kay Saul na iniwan ng banal na Espiritu. Ano ang layunin ng patuloy na kapuspusan? Ano ang layunin ng patuloy na kapuspusan? Number 1, maging makapangyarihang buhay ng matuwid. Ang taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay mahal niya ang katwiran, galit siya sa kasamaan. He loved righteousness, hated wickedness. Binasa natin sa Hebrews 1:9. Kailangan ay meron tayo ng dalawang yon. Pangalawa ay manatiling mainit sa pananampalataya. That is relationship with the Lord. Huwag tayong gumaya sa mga hangal na birhen, kinapos ng langis. Pangatlo ay maging matapat sa paglilingkod sa Diyos. Maraming mga naglingkod sa Diyos na kalaunan ay nahuhulog sa kasalanan o immoralidad sa dulo sa kanilang paglilingkod. At ang nakikita kong dahilan ay ang kapabayaan sa pananahan ng Espiritu ng Diyos sa kanila. Pang-apat, sa ano ang layunin ng patuloy na kapuspusan? Maging makapangyarihang tagapangaral ng salita ng Diyos. Yan yung binasa ko sa inyo sa Acts 4:29-31. Na ang mga alagad ay humingi ng boldness, ang ibinigay ng Diyos ay banal na Espiritu. Maging makapangyarihang tagapagturo ng salita ng Diyos. 1 John 2:27, Jeremiah 3:15, ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi umaangkin ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos na zero o kaya ay mababa pagdating sa salita ng Diyos. Ang mga lingkod na yan ay hindi gumagamit ng comedy, ng pag-iinarte, ng emosyon, kundi ng sword of the Spirit of truth, ang salita ng katotohanan sa kanilang pagtuturo.
Maging handa sa anumang gawain ng Diyos, katulad ng Panginoon, nang babaan siya ng Banal na Espiritu, saka siya naging ganap na handa sa paglilingkod sa Ama. Number 7, maging matagumpay laban sa karunungan ng sanlibutan. Isa sa mga napapansin ko sa aking pagtanda sa pagtuturo ay maraming salita sa Biblia na iniinterpret sa pamamagitan ng impluwensya ng sanlibutan na kalaunan ay nagiging mali at mali ang resulta sa buhay ng mga mananampalataya. Maging maingat kayo diyan. Ang pangwalo natin ay maging matatag sa pagsubok. Ang buhay Kristiyano ay hindi buhay na paglakad sa tinatawag na bed of roses. It will be with adversities, persecutions, and troubles. Lahat yan ay kinakasangkapan ng Diyos para sa katatagan natin at paniniwala natin, pananampalataya natin sa Kanya. Ang pangsiyam natin ay para makita natin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Tandaan natin ang katotohanan, wala tayong magagawa maliban sa pananahan ng Espiritu sa atin at sa Kanyang gabay, pangunguna at pagtuturo kung ano ang mga dapat nating gawin sa ubasan ng Panginoon. Ang nais ko na susunod na pag-usapan tungkol dito ay hakbang para sa muling pagtanggap ng kapuspusan. Dahil nakikita ko na maraming Kristiyano ay nanlalamig kalaunan. Nais kong sabihin sa inyo, hindi pa katapusan ng mundo, buhay ka pa, may pag-asa ka pa. Pero ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo ay tignan mo kung saan ka nagkakasala sa Diyos at tutuhanan mong pagsisihan ang kasalanan yan. Ganyan ang payo ng Panginoon sa 5 sa kanyang 7 iglesia, sa pahayag 2-3. Tignan mo kung saan ka nagkakasala at ganap mong pagsisihan ang mga kasalanan ito at pagkukulang na ito. Pangalawa ay patuloy kang sumunod sa utos ng Panginoong Kristo. Gawa 5:32. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang espiritu sa mga masunurin. Huwag tayong gumaya sa mga pumupunta sa seminar para i-steer ang kanilang emosyon. Sapagkat pagkatapos ng ilang araw, lupaypay na naman, laglag na naman ang mga balikat dahil puro emosyon ang ginagawa ng mga tagapagturo sa Kanya. Sa pagsunod kay Kristo, wala kang nararamdaman kundi ang kagalakan sa iyong puso na ikaw ay nakakasunod dahil sa udyok at kagagawa ng banal na Espiritu. At ang bagay na yan, kung patuloy kang masunurin, ay ipapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang presensya. Ang pangatlo, itakwil ang mga gawa ng kadiliman ng laman maging ang kaugnayan sa sanlibutan. Ang pang-apat, humingi ng kapuspusan ng may kababaang loob. Hebreo 4:16 hanggang 18. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace in our time of need. God is merciful and graceful at faithful siya sa lahat ng kanyang pangako kung tayo ay mag-comply sa hinihiling niya. And lastly, patuloy na maging mapagpasalamat at mapagpuri sa Diyos sa iyong buhay. Sa ating panghuli ay nais ko lang ibigay ang mga babalang ito. Ang banal na Espiritu ay hindi natin kontrol. Tayo ang dapat sumunod at magpakontrol sa Kanya. Hindi siya para sa personal o material o financial na pakinabang. Para siya sa ikaluluwalhati ng Panginoon sa ating buhay. Ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay hindi ginagawa upang mapuspos. Ginagawa ito ng mga taong totoong puspos. Ngayon po mga kapatid, kulang na kulang ang panahon para ipaliwanag sa atin ang lahat ng ito. Pero meron tayong more than 30 videos about pneumatology tungkol sa banal na espiritu na kung gusto nyong maging malinaw ang marami sa inyo. Pumunta kayo sa video sa ating YouTube channel, True Bread Christian Fellowship, at maging estudyante kayo ng usaping ito tungkol sa banal na espiritu. Darako tayo sa ating mga pangwakas na katanungan para sa ating personal na evaluation at hilingin ko na iyuko natin ang ating mga ulo at naway ipikit din ang mga mata at narito ang mga pananalita para sa ating personal na evaluation. May nagudyok ba sa iyong espiritu upang ibahagi ang paghahari ng Diyos?
Hinahanap mo ba ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos araw-araw upang magawa mo ang mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan? Nalalaman mo ba na malaki ang magagawa ng Diyos sa buhay mo kapag inuna mong hanapin ang kapuspusan? Inaasa mo ba ito? Handa mo bang gawin ang mga kinakailangan alang-alang sa kapuspusan mo? Mga kapatid, nagpupuri tayo sa Diyos. Tayo ay nasa utos number 69 na. Masaya tayo na nakarating tayo sa puntong ito. Pero patuloy nating hilingin ang kanyang habag at biyaya para tayo ay makapamuhay sa kanyang kalooban. Sumagana sa atin ang biyaya at presensya ng ating dakilang Ama. Minsan pa, binabati ko kayo na mapagpalang araw. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Amen.